Ang prinsipeng Palaka noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang magandang prinsesa na tinatawag na Cheryl. Siya ay may mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin at buhok na kasing itim ng gabi. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga kagandahan, siya ay may malungkot na puso. Ang kanyang mga magulang, ang hari at reyna, ay laging abala sa pamamahala ng kaharian at siya'y madalas nag-iisa sa kanyang mga silid ng palasyo. Ang prinsesa ay may isang pangarap na makatagpo ng isang prinsipe na tunay na magmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang katayuan o kagandahan, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. Isang araw, habang si Cheryl ay naglalakad sa kagubatan malapit sa palasyo upang maghanap ng mga bulaklak para sa kanyang ina, siya ay nakatagpo ng isang kakaibang bagay. Ang sikat ng araw ay dumapo sa isang lawa na may malinaw na tubig, at sa gitna nito ay may isang palaka na mukhang kakaiba. Hindi tulad ng mga karaniwang palaka, ang palaka na ito ay may makintab na balat at mga mata na kumikislap ng may kakaibang liwanag. May isang bagay sa mga mata ng palaka na nagbigay ng isang matinding kutob sa prinsesa. Lumapit siya ng dahan-dahan at tinanong ang palaka, "Bakit ka narito sa lawa, palaka?" Tanong ni Prinsesa Cheryl habang ang kanyang mga mata ay tinitigan ang palaka. "Ako'y isang prinsipe na napagod na maghintay," sagot ng palaka ng may malalim na tinig. "Dahil sa isang sumpa, ako'y naging palaka, ang isang prinsesa lamang na may pusong malinis at tapat ang makakapagbigay sa akin ng tunay na kalayaan." Nagulat si Cheryl sa narinig. Hindi niya alam kung paano siya makakatulong sa isang palaka. Ngunit ang nararamdaman niyang awa sa mga mata nito ay nagpukaw ng kanyang malasakit. Lumapit siya ng mas malapit at nagsimula ng mag-isip, "Paano kita matutulungan, palaka?" Tanong ng prinsesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-aalala. "Ako'y magiging isang prinsipe muli kung ikaw ay magbibigay sa akin ng isang halik ng tunay na pagmamahal," sagot ng palaka. Ang mga mata nito ay kumikislap ng matalim. Ang isang halik mula sa isang prinsesa na may dalisay na puso ay magbabalik sa aking tunay na anyo. Si Cheryl ay nag-isip ng saglit. Isang halik, isang simpleng halik. Ngunit bakit nararamdaman niyang may kabigat na karga ang kahulugan nito? Ang palaka ay tila hindi isang ordinaryong hayop, at siya mismo ay may kabuntot na hiwaga. Ngunit nang makita niya ang hitsura ng palaka na parang puno ng kalungkutan at pagnanasa para sa kalayaan, hindi siya nakatiis. Pinilit niyang magtiwala sa nararamdaman. Kaya't dahan-dahan siyang yumuko at inilapit ang kanyang labi sa palaka. Sa sandaling ang kanyang mga labi ay dumampi sa malamig na balat ng palaka, naganap ang isang himala.
Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa katawan ng palaka at ang lahat ng bagay sa paligid ay tila napuno ng makulay na liwanag. Ang palaka ay nagbago ng anyo at sa harap ni Cheryl, isang napakagandang prinsipe ang tumayo. Ang kanyang buhok ay kasing ganda ng ginto at ang mga mata ay kumikislap ng maligaya. Ang balat ng prinsipe ay kasing puti ng alabaster at siya'y tumayo ng may dignidad at tapang. "Salamat, Prinsesa Cheryl," sabi ng prinsipe. "Sa iyong kabutihang loob, ako ay naging tao muli." Si Cheryl ay nagulat, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang palaka na kanina lang ay mukhang malungkot at natatakot ay ngayon ay isang prinsipe na may magandang mukha at mabuting pakikitungo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan ni Prinsipe Fernando, may mga tanong na tumatakbo sa isipan ng prinsesa. Paano nangyari ito? Bakit siya naging palaka? Ano ang sumpang iyon? Naglakad sila papunta sa gilid ng lawa habang nag-uusap. Ang mga alitap-tap ay nagningning at nagsimula silang maglakbay pauwi sa palasyo. Si Prinsipe Fernando, na ngayon ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, ay nagsimulang magkwento. "Noong araw, ako ay isang mabait na prinsipe. Ako ay anak ng hari at reyna ng isang malayong kaharian. Ngunit isang masamang mangkukulam ang nagalit sa akin dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Bilang parusa, ipinataw niya ang sumpa sa akin. Ibinago ang aking anyo at ako'y naging palaka na maghihintay hanggang sa may prinsesa na magbigay sa akin ng isang halik na puno ng pagmamahal." Si Cheryl ay nagulat, ngunit nadama rin niya ang hirap na pinagdaanan ng prinsipe. "At kung walang prinsesa na magmamahal sa iyo, mananatili ka bang palaka magpakailanman?" tanong ni Cheryl. "Oo," sagot ni Fernando. "Maghihintay ako ng walang hanggan. Ngunit salamat sa iyo, Prinsesa Cheryl, dahil sa iyong kabutihang loob natapos ang sumpa." Habang sila ay naglalakad, si Cheryl ay nagsimula ding mag-isip ng malalim. "Ngunit prinsipe, ngayon na ikaw ay naging tao muli, ano ang mangyayari sa atin?" tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Nagngiti si Fernando at tumingin kay Cheryl ng may matamis na mga mata. "Ngayon, Prinsesa Cheryl, nais ko pong ipagpatuloy ang ating kwento. Gusto kong makilala ka pa ng mas mabuti. Ang iyong kabutihang loob at ang iyong hindi matitinag na pananampalataya ay nagtulungan upang baguhin ang aking buhay. Ako'y maghahangad na maging tapat na katuwang mo." Tiningnan ni Cheryl si Fernando at sa mga sandaling iyon, ang puso niya ay napuno ng init. Nararamdaman niyang hindi lamang siya nagbigay ng kabutihan sa isang prinsipe, nagbigay siya ng
para sa pag-ibig. Sa mga mata ni Fernando, nakita niya ang isang katotohanan na hindi pa niya naranasan. Ang isang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Hindi tulad ng mga pagnanasa o materyal na bagay. Ngunit hindi ito naging madali. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay pauwi at si Cheryl ay nag-isip ng mas malalim tungkol sa mga desisyon na kanyang gagawin. Ang prinsipe ay tila tapat, ngunit natatakot siya na baka isang ilusyon lamang ito. Hindi siya sigurado kung kaya niyang magtiwala agad habang ang araw ay lumulubog at ang gabi ay nagsisimula. Dumating sila sa kaharian. Si Cheryl ay humarap sa kanyang magulang at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Ang hari at reyna, bagamat nagulat, ay natuwa sa nakita nilang pagkakasunduan ng prinsesa at ng prinsipe. Asterisk, asterisk. Ang kasal at pagmamahal. Asterisk, asterisk. Hindi nagtagal, nagdaos ng isang malaking kasal ang kaharian. Si Cheryl at Fernando ay nagkaroon ng isang magarbong kasal at ang buong kaharian ay dumalo at nagdiwang sa kanilang pagmamahalan. Sa harap ng kanilang mga magulang, mga kaibigan at nasasakupan, nagpasya sila na magtulungan at pamunuan ang kaharian ng magkasama. Ang kwento ni Cheryl at Fernando ay nagpatuloy at sila ay namuno ng matiwasay at masaya, hindi lamang sa mga materyal na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakapwa-tao. Si Cheryl na hindi kailanman nawalan ng pag-asa sa kabutihang loob, at si Fernando na natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay naging isang halimbawa ng hindi matitinag na pagmamahal na mas matibay pa sa sumpa. At sa paglipas ng mga taon, ang kwento ng prinsipe na palaka ay naging isang alamat, isang kwento ng kabutihang loob, tunay na pagmamahal, at ang di mabilang na pagkakataon na ibinubukas ng isang bukas na puso. At ang kaharian na pinamunuan ng dalawang magkasama ay naging simbolo ng tunay na pagkakaisa at pag-ibig.